Isang araw biglang nagbago ang mundo at ang mga halimaw ay nagsisimulang lumitaw mula sa mga portal na lumilitaw sa buong mundo kasabay noon ay natamo ng ilang tao ang pambihirang kapangyarihan at kakayahan na lumampas sa limitasyon ng tao. At ang mga individual na ito ay tinatawag na mga hunters at kanilang sinimulang ipagsapalaran ang kanilang buhay para labanan ang mga halimaw na nagmumula sa mga portal, habang sa isang lungsod ay makikita ang isang portal na nakabukas habang ang mga tao ay naiinis kung bakit tila masyadong matagal mawala ng portal na iyon. Nasabi din ng ilan na kahit ang mga hunters na sinasabing pinakamagaling ay mukhang nahihirapan sa piitan na iyon. Ngunit biglang napansin ng isang lalaki na mayroong nilalang ang papalabas mula sa portal at maya-maya pa ay lumabas ang isang lalaki mula rito na may dala-dalang malaking espada at nang siya ay tuluyang makalabas ay makikita na ang lalaki ay isang matanda at kasabay noon ay unti-unti nang naglalaho ang portal kaya lubos na natuwa ang maraming mga tao. Marami ding mga tao ang humanga sa matanda at nakilala natin siya bilang ang hunter na si Guapilseong ang ating bida at ang tanging lalaki na nagawang malinis ang hindi mabilang na piitan na itinuring na imposibleng maalis sa edad na 60 at maraming mga tao ang tinatawag siyang legendary hunter ngunit isang araw ay biglang naglaho ang matandang si Pilseong na parang usok at walang sino man ang nakakita sa kanya at tanging mga tsismis na lamang tungkol sa kanya ang natitira. 10 taong nakalipas ay makikita ang ating matandang bida na sinasabi sa isang doktor na siya nga raw si Guapilseong ngunit kahit ano ang kanyang sabihin ay hindi ito naniniwala sa kanya na lubos niyang ikinagagalit. Maya-maya pa ay sinabi ng doktor sa isa pa niyang kasamahan na aalis na sila at kanyang sinabi sa kanyang kasamahan na ang matandang iyon nga raw ay palaging sinasabi na siya si Guapilseong ngunit hindi naniniwala ang mga ito, ayon sa isang doktor na wala talaga iyong katuturan dahil imposible na ang isang napakahusay na tao ay natigil sa isang nursing home sa kanayunan. Kaya inakala ng dalawang doktor na nagkataon lang na magkapareho ang kanilang pangalan at edad ngunit hindi talaga siya ang tunay na Guapilseong. Nasabi din ng isang doktor na kung hunter lang sana siya ay hindi ito mapadpad dito at mag-aalaga ng mga matatanda sa rural area. Gayunpaman habang masayang nag-uusap ang dalawang doktor ay bigla nilang napansin ang isang lalaki na tila nanghihina kaya agad itong nilapitan ng isang doktor para tulungan at tinanong kung okay lang ito. Ngunit nang hahawakan na sana niya ang matanda ay takot nitong sinabi na tumakas na ito kasabay noon ay biglang lumitaw ang isang langgam na halimaw sa kanilang likuran na labis nilang ikinatakot. Ngunit sa kasamaang palad ay nagawa nitong mahuli ang matanda at sa isang iglap ay agad itong pinawian ng buhay sa harap ng doktor. Hindi naman ito makapaniwala sa kanyang nakita kung paano walang kahirap-hirap na pinugutan ng halimaw ang matanda at namuo ang matinding takot sa kanyang mukha habang unti-unting lumalapit sa kanya ang halimaw na langgam at nang sasalakayin na siya nito ay biglang dumating ang ating matandang bida at agad pinatay ang halimaw sa isang sulidong saksak sa ulo nito. Nagulat naman dito ang doktor at hindi makapaniwala na ang isang matanda na nasa edad na 60 ay nagawang talunin ang isang halimaw. Bigla ding sinabi ng ating bida sa doktor na tumayo ito kung ayaw pa nitong mamatay. Agad namang iniutos ng matanda sa lalaki na kunin nito ang ibang mga tao at magtago sa ligtas na lugar dahil siguradong hindi nag-iisa ang halimaw na langgam na iyon. Nahihiya namang tinanong ng lalaking doktor kung ano ang gagawin ng ating bida kaya bilang tugon ay sinabi nito na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para ubusin ang mga halimaw kasabay noon ay umalis na ito at iniwang tulala ang lalaki. Hindi naman makapaniwala ang doktor habang kanyang iniisip kung talaga nga bang ang matandang iyon ang hunter na si Guapilseong. Habang sa isang magubat na lugar ay makikita ang maraming mga malalaking langgam na lumalabas mula sa portal habang ang ating bida ay nasa itaas at pinagmamasdan ang mga ito at sinusuri ang kanilang bawat kilos. Naisip din niya kung paano pinangasiwaan ng asosasyon ang mga bagay para sa mga halimaw na tumakbo ng ganito nang biglang mapansin ng mga malaking langgam ang kanyang presensya mula sa taas kaya agad itong nagtipon-tipon para umatake ngunit bago pa makakilos ang mga ito ay naghanda na rin ang ating bida at tumalon mula sa kanyang kinatatayuan pababa at mabilis na itinumba ang isa sa mga langgam. Susubukan pa sana na umatake ng isang langgam mula sa kanyang likuran ngunit madali niya lang itong iniwasan pagkatapos ay agad niyang inapakan ang ulo ng langgam na nagdulot na mabali ang buto nito. Agad din siyang naghanda para gamitin ang kanyang finishing move at sa isang iglap ay nagawa niyang hatiin sa dalawa ang lahat ng langgam.
Hiningal naman ang ating matandang bida dahil sa matinding pagod at kanyang nasabi na talagang masyado na siyang matanda kaya kahit ang pakikipaglaban sa mga langgam ay lubos na siyang nahihirapan. Nasabi din niya na kung mas ata sana siya ng kahit 10 taon lang ay hinding-hindi siya mahihirapan sa mga ito. Ngunit biglang natigilan si Pilseong nang kanyang maramdaman ang isang malakas na presensya ng isang malakas na halimaw at lumabas ang isang praying mantis mula sa portal kaya nasabi na lang ni Pilseong na mukhang ito ang boss ng mga langgam. Nanlilisik naman ang mga malalaking mata nito habang tinitingnan ang ating bida kasabay noon ay mabilis itong umatake na naging dahilan para tumilapon ang matanda sa isang tumpok ng lupa. Muli namang naghanda ang praying mantis na muling umatake habang si Pilseong ay makikitang labis na nasaktan mula sa ataking iyon at nang malapit na ang praying mantis ay hindi naman nagpanik ang ating bida at isang perpektong pagkakataon ay nagawa niyang masiksak sa ulo ang praying mantis ngunit hindi iyon sapat para patayin ito at binalibag niya ang ating bida sa isang malaking puno na labis nagbigay ng matinding pinsala sa kanya. Gayunpaman ay sumuko si Pilseong at nanatiling nakahawak sa kanyang punyal na nakatarok sa ulo ng praying mantis. Nasabi din niya na mukhang dito na magtatapos ang lahat kaya dapat niyang ibigay ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang huling atake at sa isang iglap ay nagawa niyang mabasak ang ulo nito na naging dahilan ng agaran nitong pagkamatay. Napabuntong hininga naman ang ating matandang bida dahil sa pagod at kanyang nasabi sa kanyang sarili na mukhang hindi pa niya oras para mamatay ngunit bigla siyang natumba sa lupa dahil sa pagkawala ng kanyang lakas dahil ibinigay niya ang lahat sa kanyang huling atake. Nasabi din niya na mukhang naabot na ng kanyang matandang katawan ang limitasyon nito at kanyang naisip na kung mas bata nga lang daw siya ng sa 10 taon ay siguradong hindi siya mahihirapan sa mga insektong ito. Dagdag pa niya na sa kanyang katapusan ay hindi siya namatay ng tahimik bilang hunter. Gayunpaman habang iniisip ni Pilseong ang kanyang katapusan ay biglang may lumitaw na isang system window sa kanyang harapan na labis niyang pinagtaka at binabati siya nito dahil sa paglinis ng piitan at bilang reward sa kanyang kabayanihan ay tutuparin ng system ang kahit anong hilingin nito. Nagtataka naman si Pilseong kung anong ang bagay na nasa kanyang harapan at ang reward na pinagsasabi nito na makatanggap nga raw ang ating bida ng isang special reward na immortality mula sa mga Diyos gayunpaman ay lubos pa ding naguguluhan si Pilseong kung ano klaseng special reward iyon dahil hindi pa niya iyon naririnig kailanman. Kasabay noon ay unti-unting napapapikit ang ating bida na nangangahulugan na naabot na nito ang kanyang limitasyon ngunit sa kabutihang palad ay inactivate ng system ang reward at ang reward na iyon ay ang magiging immune ang ating bida sa pagiging matanda kasabay noon ay unti-unting nagbago ang balat ni Pilseong pagkatapos ay unti-unti na ding naglaho ang portal. Makikita ding dumating ang ilang mga tao at kanilang nakita ang ating bida na walang malay sa hindi kalayuan kaya agad nila itong pinuntahan. At nalipat ang eksena kung saan ginigising ng isang nurse ang isang tao mula sa pagkakatulog nito at tinatanong kung naririnig ba siya nito. Nang tuluyan maimulat ng lalaki ang kanyang mga mata ay nagtataka ito kung nasaan siya. Kaya ipinaliwanag ng nurse na siya ay nasa ika-20 hospital sa Seoul dagdag pa ng nurse na kaya siya naroon dahil lubos siyang napinsala noong lumitaw ang isang dungeon outbreak at kinailangan nila siyang dalhin dito. Agad din niyang tinanong kung ano ang pangalan ng lalaki at ayon sa kanya na siya nga raw si Guak Pilseong at pinanganak noong May 31, 2020 at napag-alaman natin na ang lalaki ay ang batang version ng matandang si Pilseong pagkatapos nitong matanggap ang blessing na immortality mula sa mga Diyos bilang reward sa kanyang ginawang pag-ubos sa mga halimaw. Hindi naman makapaniwala ang nurse sa narinig na ipinanganak ito noong 2020 dahil napakabata pa ng itsura nito at kung talagang siya ay ipinanganak sa ganoong taon ay dapat na matanda na ang itsura niya at nasa edad na 60 kaya tinanong na lang muli ng nurse kung sinabi ba niya na siya ay pinanganak sa taong 2020. Nang makita na parang hindi naniniwala ang nurse ay nagalit ang ating bida at kanyang pasigan na itinanong kung bingi nga ba raw ito at kung ilang ulit niya kailangan sabihin iyon. Nilinaw din niya na siya ay nasa 63 taong gulang na, ngunit dito muna matatapos mga idol kaya kung nais mong subaybayan ang susunod na episode ay mag-subscribe na at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod na episode.